pagiging saksi. Palalawigin ang operasyon ng LRT Line 2 simula po bukas at para naman maibsan ang traffic sa Marcos Highway, pinag-aaralan ng MMDA na pabuksan ang gate ng mga subdivision doon. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Holiday ngayong araw kaya mas maluwag ang trapiko pero kanina may build-up pa rin ng mga sasakyan malapit sa mga mall. Gaya sa bahagi ng Mandaluyong, panulukan ng EDSA Quezon Avenue at panulukan ng EDSA North Avenue. 131 mall ang nasa buong Metro Manila. 29 sa mga ito nasa EDSA pa lang. Kaya sabi ng MMDA, kailangan na matinding koordinasyon. Isipag-ugnayan namin sa mga mall operators na kung sakaling may mga mall-wide sale during weekend, dapat ma-inform nila kami at maibigay nila yung kanilang traffic management plan at least 2 weeks before the mall-wide sale na event sila para makatulong din ho kami. Bukod pa dyan, ang panawagan sa mga taong subukang gumamit ng public transport katulad ng LRT at MRT. Ang LRT Line 2, extended ang schedule ng serbisyo ngayong holiday season. Simula bukas, magiging alas 10 ng gabi ang huling biyahe mula Antipolo Station at alas 10:30 ng gabi mula Recto Station. Pero mas maikli ang operating hours nila sa December 24, bisperas ng Pasko, at December 31, bisperas ng Bagong Taon. Babalik ang regular operations ng LRT2 sa January 1, 2026. Mas maikli rin ang operating hours ng MRT3 sa December 24 at 31. 7:45 p.m. ang huling biyahe ng tren mula North Avenue Station at 8:23 p.m. naman mula Taft Avenue Station. Sa December 25 at January 1 naman, 6:30 a.m. ang unang biyahe mula parehong North Avenue at Taft Avenue stations ng MRT3. Pero 10:30 p.m. ang huling biyahe mula North Avenue Station at 11:09 p.m. mula Taft Avenue Station. Pinag-aaralan din ng MMDA ang iba pang hakbang para tugunan ang naranasang matinding traffic sa Marcos Highway nitong Sabado. Gayon din sa mga karugtog na kalsada tulad ng C5 Katipunan at Aurora Boulevard. Halos walang galawan o di kaya ay gumagapang ang mga sasakyan. Ang ilang motorista, inabot daw ng 5 oras sa kalsada. Marami rin ang napilitang maglakad. Sabi ng MMDA, nakadagdag sa traffic ang 4 na road crash at 2 nasirang truck sa Marcos Highway noong rush hour ng Sabado. Bukod pa yan sa dami ng sasakyan noon at pagkaimbudo nila sa U-turn sa highway. We invited the traffic engineering team of MMDA tomorrow para aralan yung pagbubukas ng mga intersection sa mga lugar na yan, magkaroon ng iba pang traffic scheme. Kakausapin daw ang mga subdivision doon kung posibleng buksan ang kanilang mga village gate para sa mga sasakyan. During peak hours, if the private subdivisions can accommodate, especially kung magkakatabi at magkakadugtungan lang naman yung mga area. Problema rin ang mga pampasaherong sasakyan na nagbababat sakay sa bawal na lugar, gaya sa bahagi ng Ligaya sa Marcos Highway. Pati ang dumaraang e-trike at habal-habal. Ayon sa MMDA, babantayan din nila ang mga truck na hindi sumusunod sa truck ban. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Ramdam na po ang malamig na simoy na hangin na posibleng maranasan hanggang Pebrero ayon sa Pag-asa. At dahil sa short-lived La Nina, posible ang isa pang bagyo bago matapos ang taon. Saksi, si Van Mayrina. Bagsak ang tulay, hindi kinaya ang pressure ng tubig. Malakas ang ragasan ng baha-bunsod ng walang tigil na ulan sa barangay Dugitoo sa Birac, Catanduanes. Dahil dito, nawasak ang spillway. Pahirapan ang pagtawid ng mga residente. Ang mga motorsiklo tricycle, pinagtulungan ng buhatin. Umapaw rin ang spillway sa bayan ng Biga, kaya binaha ang mga kalsada at ilang bahay. Ayon sa Pag-asa, easterlies ang nagpaulan sa Bicol Region. Sa Negros Occidental, patay matapos tamaan ng kidlat ang 25 anyos na lalaki sa Sagay City. Ayon sa pulisya,
May mga kasama sa bangka ang biktima pero siya lang ang tinamaan ng kidlat. Itinakbo pa siya sa pagamutan pero nasawi rin kalaunan. Nakatuntong sa bato ang 2 menor de edad sa Zamboanga City nang matrap sa gitna ng rumaragas ang sapa. Buwis buhay na lumusong sa tubig ang kapitan ng barangay gamit ang isang lubid para sagipin ang mga binatilyo. Ayon sa barangay, naliligo sa sapa ang dalawa nang biglang umulan at tumaas ang tubig. Kay actualmente aquí na Bunyaw Centro ayer is no hay ulan, pero el na monte parte is duro, tiene grande de todo el lugar, no tiene grande habilidad. Tinangay rin ang susi ng kanilang motorsiklo kaya isinakay ito sa sasakyan ng barangay. Sa tala ng NDRRMC, halos 58,000 pamilya o mahigit 100,000 individual ang apektado ng Bagyong Wilma at shear line. Ang Bagyong Wilma pang 23 bagyo na sa bansa at posible pa itong masundan. Posibleng may isa pa po bago po magtapos itong taon, which is above average po dun sa bilang bagyo na natatanggap natin ng mga around 19 to 20 tropical cyclones a year. Mas marami ang bilang ng mga bagyo ngayong taon dahil may short-lived La Nina sa bansa na umiiral mula pa noong Agosto. Ibig sabihin, maaaring mabuo ang mas maraming bagyo dahil sa pag-init ng temperatura ng dagat malapit sa Pilipinas. Maaari pa rin to ay magpatuloy hanggang at least first half po ng February. Kaya ibayo pa rin po natin pinag-iingat yung ating mga kababayan. Dahil dito, posible rin daw na makaranas tayo ng mas malamig na temperatura. So mas lalamig pa po sa mga susunod na weeks and months. Usually po kasi ang peak season ng ating amihan ay January at February. Sa tala ng Pag-asa, may chance raw na bumaba hanggang 11.4 degrees Celsius ang temperatura ngayong Disyembre. Posible rin daw umabot hanggang 7.9 degrees Celsius ang temperatura sa Enero at Pebrero. Sa Baguio nga, ramdam ng malamig na simoy ng hangin. Bumagsak sa 13.6 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio kahapon. Mas malamig na 12.6 degrees naman nung Sabado. Kaya enjoy ang mga turista na dumayo roon ngayong long weekend. Walking. Walking kami sa sa Session Road. Ngayon medyo malamig, magandang panahon. Nakahanda naman po kami. May dala kaming mga jacket, bonnet. Punuan din ang mga pasyalan sa Tagaytay na malamig na rin ang klima. I'm wearing a leather jacket. Ang ginaw dito, hindi namin in-expect. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina ang inyong saksi. Patay isang senior citizen sa sunog sa Antipolo City at sa Taguig City naman tinambangan ng isang motorcycle rider ng 2 gunman. Saksi, si Bam Alegre. Sa kuwang ito ng CCTV sa eskinitang ito sa Barangay Bambang, Taguig, pasado alas 9 kagabi, kita ang pagsulpot ng 2 lalaki na parehong armado. Tinarget nila ang rider na natumba sa kalsada. Kahit nakahiga na, binaril pa siya uli ng isa sa mga salarin na agad ding tumakas. Tinangka naman ng isa pang salarin na tangayin ang motorsiklo ng biktima. Makikita na bumunod din ang baril ng rider. Doon na nawala sa eskinita ang natitirang salarin. May binaril po daw na na tigabangbang. Nung paglabas ko, may nakabulakta. At tumawag agad ako ng ambulansya. Walang ambulansya, naka-dispatch. Kaya yung tricycle lang tinawag ko. Kalaunan dumating ang ilang kakilala ng binaril na rider. Naisugod pa siya sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Agad pinroseso ng SOCO ang crime scene. Natuklasan nilang nawawala ang bag ng rider pati ang baril niya. Inaalam pa ng pulisya ang motibo sa pamamaril, maging ang pagkakakilanlan ng mga gunman. Inimbitahan naman sa presinto ang 2 kaibigan ng biktima na una nakakita sa kanya matapos sa pamamaril. Sila kasi ang kumuha ng bag at baril ng biktima. Pero depensa nila, iti-turn over naman nila ang bag at baril sa barangay. Binibigay ko po yung bag na ayaw po kuhanin dahil nangangatog po, bubuhatin niya daw yung anak niya. Kaya ang ginawa ko po, hindi ko po alam gagawin ko puro sa bag na po yun, di kaya po inuwi ko po. Tapos, bababa na po kami, dumating po yung mga pulis, pupunta sana po kami ng barangay po para i-surrender po yung surrender po namin. Naisip ko na lang pong kuhain yung bakal, baka mamaya po may iba rin makakuha. Pero may balak naman po talaga i-surrender, marami naman po nakakita na ako yung dumampot, hindi wala po naman akong balak na. Hindi nagbigay ng panayam sa harap ng kamera ang pulisya, pero anila posibleng maharap sa reklamong obstruction of justice ang 2 kaibigan. Sa sunog naman sa barangay Muntindilaw sa Antipolo City, nasawi ang isang babaeng senior citizen. Natutulog ang biktima sa loob ng kanilang bahay habang nangyayari ang sunog. Kami ng mga tubig sabi sa bahay nila para maisalba pa po. Kaso wala na po, sobrang lakas na po ng apoy. Siguro po, tulog na tulog po. Saka
ulyanin rin po. Mahirap po. Biglaan po yung nangyari. Gabayan na lang po niya po kami magkakapatid. Ilan sa mga nasunugan, walang naisalbang kagamitan. Ang estimate namin na area nung nasunog nasa 500 square meter. Tapos nasa 32 to 35 na families yung affected. Totally burned. Estimate ko siguro mga 100 individuals, more or less. Ang challenge po nito, sa looban tayo, masikip ang daan. So nahirapan ng mga bumbero kasi maraming subdivision sa area. So iba't iba yung napasukan. Inaalam pa ng BFP ang pinagmulan ng sunog, gayon din ang halaga ng pinsalang dulot nito. Para sa GMA Integrated News, Bam Alegre, ang inyong saksi. Tinanggal muna sa pwesto ang 5 pulis na sangkot umano sa panloloob sa isang bahay sa Pampanga. Aabot sa 14 na milyong piso ang nawawala. Saksi, si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Pasado alas 8 ng gabi noong November 25, nang looban ang isang bahay sa Barangay Santa Cruz, Porac, Pampanga. Tinutukan daw ng baril ng mga lalaki ang mga nakatira sa bahay at dinala sila sa banyo. Pag-alis ng mga sospek, doon na nadiskubre na nawawala raw ang 14 million pesos cash na pagmamay-ari ng pamilya. Ayon sa pulisya, 5 ang itinurong sangkot sa panloloob at lahat sila pulis. 4 mula sa Angeles City Police at 1 mula Zambales Provincial Police Office. Based sa investigation natin, may mga nakikita tayong evidence nagli-link sa pulis. Temporary relieve na ang 5 pulis habang gumugulong ang investigasyon. We received an anonymous letter. So galing to sa Men and Women of Station 2 ng Angeles City Police Station. Sila ang naglagay ng ito yung mga involved doon sa insidente. To give way doon sa ating ginagawang investigation, doon sa possible involvement ng 5, kaya natin pinarelieve sila sa post. Bumuo na rin sila ng Special Investigation Task Group para tutukan ang investigasyon. Hindi muna pinangalanan ang 5 pulis na sinasabing sangkot sa insidente. Wala pa silang pahayag. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.